Good afternoon. So, kanina nga, namalengke ako kasi since wala si mama kasi sinamahan si Kuya Kane. Check up is, ang ating lulutuin is, dahil para mabilisan is fried chicken lang. Kasi since hindi ko nga siya na perfect nung una. So, by the way, maghuhugas muna ako ng kamay. Ayun, kaya sabi ko, try ko to lutuin na fried chicken. Kaya niluto ko talaga siya para matutunan ko yung gold na chicken kasi pero yung mama ko yung nag-suggest sa akin pati yung ate paano ang pagluto ng fried chicken ng tama na na magiging gold siya, 'di ba? So nagugas muna ako ng kamay. So since ako namalengke na rin tayo, kinasya natin yung budget, syempre. Kaso yun nga, sa sobrang sarap, hindi tuloy kumasya sa gabi. So ayan, ito yung chicken na nabili ko. Since ang aga nga magising ng mga nagtitinda dito. Kaya thanks to God, malapit kami sa palengke. Di ba, mama? Malapit kami sa Talipapa, di ba? Kaya ang pera, yung pamangkin ko yun, guys. So ayun, hugasan ko muna yung chicken natin. Siyempre, lilinisin natin to kasi nga, nakita ko kasi na parang may mga balahibo pa na unti yung tusok-tusok niya, kaya need mo siya linisin. Sa ngayon na yung pamangkin ko, ang kulit-kulit niya. Siya yung naririnig niyo kasi pinapatulog na siya ng mama ko. Kaso nga, gusto niya pa maglaro. So, nililinis ko muna siya. Ayan, inayos-ayos nga natin paglinisan niya. Kasi since nakita ko nga na may patusok-tusok pa siya. Pero, madali lang na malinisin yung manok. Pero thanks to God, diba? Kasi sobrang lapit lang talaga namin sa Talipapa. Since nga magbabaon yung ate ko. Kaya magluluto tayo agad. So, after ko pala nito ibabad, dun pa lang ako maliligo. Kasi nga, para habang nakababad siya, maliligo tayo, di ba? Para pagbalik natin, fresh na iluluto na lang siya. So, yan. Bumili rin nga ako dyan ng lettuce. Kasi, syempre, parang balance yung prito niya. Nag-ano ako ng gulay, fresh gulay, di ba? Yung lettuce. Kaya, ang sarap talaga kapag may prito tapos may gulay. Samahan natin ng fresh vegetables galing sa palengke, di ba? Pero yun, syempre nugasan muna natin ng maigi yung gulay din mamaya. So sa ngayon, chicken muna yung papakita natin sa paghugas. Ayun na, talagang inisa-isa ko talaga siya kasi nga, syempre alam niyo parang sipon-sipon, di ba? Yun yung medyo malansa at nakakataba sa yun yung malansa sa manok, 'di ba? Kaya need mo talaga tanggalin yun. At yun, dapat nga sana bibili na lang kami ng lutong ulam kasi nga naubusan talaga kami ng stock sa ref. So, pero sabi ko kay ate, luto na lang ako since scary naman, kaya pa naman. Kaya ito na lang inaisip ko lutuin yung fried chicken para mas mabilis. Since nagulay naman na tayo. So, ito naman, di ba? Kasi hindi ko talaga na-perfect yung fried chicken kahit nung una. Di ba naging nasunog. Pero ngayon talaga, sabi ko aayusin ko na to. Lalo na pag gusto mo isang bagay at gusto mong matutunan, di ba? Walang mahirap. Basta pray ka lang. Talaga nag-pray ako kay Lord na maprito ko siya ng maayos at maging masarap. So, ayan, nilinis ko kasi tinatanggal ko yung tinik-tinik na isa. So, yun guys. For the go-on person. For the linis ang person. So, hayaan nyo na, pasensyaan nyo na talaga kung medyo matagal ako maglinis kasi gusto ko talaga malinis pag ako magluto. So, inalis-alis ko nga yung tinik-tinik dyan. At yun, so, ang pala natin ngayon is today is about syempre na encouragement. At yun, so since inaantay, kasi nga, talagang may in-apply naman ako na work from home. Kaso hindi pa ako pumapasok sa final interview. Alam mo yun, ready ko pa rin yung sarili ko. Masarap kasi na pumasok sa isang na ready ka, di ba, buo ka. Pero, thanks to God, okay naman ako. Masaya naman ako, nag-e-enjoy ako sa aking ginagawa sa buhay, sa pagsiserve.
Alam mo yun, may time lang minsan nagre-relapse ka lang. Siguro parte yun ng malapit na tayo mag-30s. 'Di ba? 27 na ako, guys. So, syempre, magti-28 na. Grabe, hindi lang halata. So, yun. Minsan nga tinatanong nila ako, kailan ka pa mag-aasawa? Kasi yung mga kasing edaran ko, yung iba, may mga sari-sarili ng pamilya. Ako kasi edad kong 27, magto-28. Ewan ko. Sabi ko, wala pa talaga. Siguro hindi pa to yung will ni Lord sa akin. Siguro bago man ako dumating sa ganon, aayusin ka muna ni Lord. Alam mo, i-ready ka muna sa lahat. Sa ngayon talaga, being a single, mas maganda na magkaroon ka ng full time una-una kay Lord, sa family mo, sa pamangkin ko. Ewan ko, siguro, kasi kung dumating man yun, sabi ko, Lord, yung galing na sa'yo. Ang hirap kasi, di ba minsan, na nagka-boyfriend tayo, nagmamahal tayo, pero minsan hindi pa para sa atin. Masasaktan lang tayo. Kaya mas maganda yun na kung ano yung will ni Lord, kung kalooban na to ni God. Mas maganda na mas mag-focus muna sa ngayon kaysa sa mga bagay na hindi natin abot, di ba? Sa ngayon, ipaubayan natin kay Lord, lalo na yun sa mga plano sa life. Mahirap kasi pumasok basta-basta na hindi ka pa ready, hindi ka pa handa. Kaya siguro, thanks to God kasi piniprepare niya muna ako bago ako pumasok sa anumang relasyon. Mas maganda na yung relasyon mo muna kay Lord ang mahubog at pati sa pamilya mo kaysa sa bago yung sa sayo, di ba? Sa ngayon talaga, ang pinagpipray ko is, Lord, help me na magkaroon ako ng work. Kasi nga, sa totoo lang, hindi ko alam kung, ang dami ko kasing papipilian. Hindi naman sa pagyayabang, pero praise God. Kasi, ang dami talagang nag-gmail na sa akin. Hindi ko lang pinapansin, pwede pa ako nag-reply. Kasi inaano ko yung sarili ko kung saan ba talaga yung gusto ko, ganito, ganyan. Mahirap kasi na pumasok ka sa isang bagay na hindi mo gusto. Kaya, nagpipray ako kay Lord kung saan niya ako iluluklok, kung ano yung anuhin ko na final interview. Final interview na talaga ako, guys. Hindi lang ako pumapasok sa lahat. Ang daming company na nag-email sa akin, hindi pa ako nag-reply. Kasi nga, ewan ko, ini-enjoy ko rin yung ganito moment na kasama yung family. Kasi kapag may work na tayo, di ba, mabibisi na ulit tayo. Maaabala na tayo sa mga bagay-bagay. Kaya sinusulit ko yung pahinga na unti. Kasi alam mo, yung riniredy ko yung sarili ko sa kung ano yung magiging work na ibibigay sa akin ni God. Kaya sa ngayon, sinusulit ko muna yung nandito ako sa bahay. Pero sa totoo lang, para sa akin, sa ngayon, mas gusto ko talaga yung work from home. So, naisip na nga ko na yun na lang yung 51 talk daw. Dun ako kasi since ang dami din nag-email, like sa company, mga ganon, Loric, mga call center. Pero sabi ko, ikaw na Lord, kung saan mo ako idadalhin, saan mo ako iluluklok. Sa ngayon, dito muna focus talaga ako kay una-una to serve God, to serve my family. And sa sarili ko naman, inaya, isang Panginoon na ang bahala. So, yun nga. Basta mag-pray lang tayo. Mas maganda kasi yung plan ni God. Di ba, Mama? Sa totoo lang, si Mama talaga, maaga umalis si Mama. Kapag gising ko nga, napakasipag talaga ng mama ko. Isipin nyo kahit senior na yung mama ko. Siya talaga yung kasama ng Kuya Kinit ko. Like, magpa-check up. Sinabahan siya ng mama ko. Kaya naisip ko na, magluluto na lang ako since bibili pa ng lutong ulam. Para pag uwi ng mama ko, di ba may kakainin na. Pati si ate may babaunin na. Si Kuya Elmer, di ba? Kasi si Kuya Elmer kumakain siya bago siya nag-work. Kaya, ayun. Kaya naisipan ko na paglutuan yung family ko. Pero yun, sa sobrang sarap, naubos. Pero hindi naman sa pagyayabang. Kasi yan, galing yan kay Lord. Kung may pagmamayabang man ako, ang Panginoon yun, siya nagbigay ng talent sa atin, ng skill sa atin. And sobra talaga din ako na-bless kasi, alam niyo, hindi ka maboboring kapag may pamangkin kang napaka-cute. At kanina nga, di ba, ang sweet na mga kaibigan ng pamangkin ko. 1-year-old pa lang yung pamangkin ko. Pero thanks to God kasi marami nagmamahal sa kanya ng mga bata dito. Tinadalo talaga siya dito. Ang cute nga ng dalawang tambal kasi kanina may tira pa na isa na ulam. Tapos si Yumi, kinuha niya lang yun. Tapos nasarapan siya sa nurutong tita niya. Pero ang bait ng pamangkin ko, binigyan niya yung dalawang kambal. Di ba, Mama? Tapos yung kambal, exact hindi pa sila kumain, nagustuhan nila, ganyan. Alam mo, nakakataba ng puso yun at mas naiinganyo ka. At Lord, thank you so much. Kasi alam mo, ang pinakasikreto talaga sa
mga ginagawa natin, even though sa pagluluto, sa trabaho, sa lahat, sa pag-aaral, sa pagsiserve, walang iba kundi ang ipanalangin ka. Manalangin ka, ipag-pray mo muna. At yun, nagpapasalamat ako kasi kanina kasi, syempre ako lang yung bantay din sa pamangkin ko. Tapos may ginagawa ako, nagluluto. Nag-enjoy ako kasi sobrang bait na ng pamangkin ko. Kahit minsan makulit. Pero syempre, normal yan sa bata. Habaan mo yung pasensya. Pero sobrang bait niya na ngayon. At nakakataba ng puso. Ang kulit niya lang na nakakatawa yung minsan ng pagiging makulit niya. Pero syempre, hindi mo matitiis kasi ang cute-cute niya. Ang bait-bait niya. Kaya nag-enjoy talaga ako sa lalo na pagkasama ko yung pamangkin ko. So, ayun. Pansin nyo naman, di ba, malapit na rin matapos yung natin, paghugas. Pero uulitin ko pa rin yan, guys. At yun, bago ako naligo dyan, bababad ko muna siya, guys. Kasi para mas kumapit yung lasa. Para after natin maligo, di ba, okay na. Ipiprito na lang natin siya. So, ayan. Pero, grabe naman sa linis in person. Pasensyahin nyo na, guys. Talagang ganyan tayo maglinis. Pero, yun, masishare ko lang talaga sa inyo bilang isang Christian. Ang dami talagang ginawa ni Lord sa buhay ko, sa pamilya ko. Yung mga bagay na imposible, ay ginawa niya posible. So, ayun nga. Iniwan ko muna yung inugasan ko. So, dito na ako magprito ng chicken. Since sabi niya dapat lubog daw yung para maging gold. So, dito ako magprito. So, pinainit ko na nga yung mantika para pagkatapos ko dun, di ba, piprito na lang kasi mainit na yung mantika. So, ayan nga, papainitin lang natin yung mantika, guys. So, ayun. Habang nakasalang yung mantika, so binalikan ko ngayon yung aking hugasan. Ayan, lininis ko siya ulit. Pangalawang hugas na yan. Diba? Inugasan pa natin. Grabe tagang person sa hugas. Pasensya na talaga. Ganyan tayo maghugas. So, ayan. Para mas maganda, mas malinis. Diba? Swak na swak talaga. So, ayan. Nilinis ko po. Yan yung last na nahugas natin. For pinali na yan. So, ayan, na rin ako ng sibuyas. Kasi since wala tayong bawang, ito lang yung aking nilagay. Kasi nga, wala tayong bawang, guys. Ito lang yung isasama ko sa pambababad sa chicken. So, nilagay ko na nga, pakahiwa ko. Wala kasing bawang na naubos na. Kaya sibuyas, nilagyan ko na rin ng paminta. Ayan, guys, nilagyan natin ng paminta para masarap. Diba? So, nilagyan ko rin yan ng pang-marinate. Nilagyan ko ng toyo. Nilagyan ko ng magic sarap. Ayan, lagyan natin ng magic sarap para kompleto. Tsaka nilagyan ko ng lemon juice. Since wala kaming lemon na buti may tinda si mama. So, kinuha ko ng sarap. So, hinalo ko na nga siya, guys. So, ayan. Since malaki nga siya, iniwa ko yung iba. So, nilagyan ko na rin ng asin para mas sure. Ayan. Since wala kaming itlog, nagpabili pa ako dyan kay Kuya Eme. Kaya late ko na yan malalagyan ng itlog kung saan tapos na ako maligo. So, yan, binabad na natin. Nagbababad nga, ito naman na lettuce na nabili natin. Ayan. Hinugasan ko muna siya, diba? Kasi hugasan natin to ng maigi, guys. Diba? Ito yung parang, syempre, lalagay, natin, alis sa umay ba? Masarap kasi itong gulay, diba, para balance. At saka, sabi ng kapatid ko, wag na natin initi. Parang fresh talaga siya, pero nakailang hugas ako dyan kasi since galing nga siya sa palengke. So, okay na yun. So, binalikan ko yung mantika at naghugas ulit ako ng kamay. So, ayan. So, okay na to na. So, kakatapos ko ng maligo. Ayan. Ready ng person. Nakaligo na ako dyan. Siyempre, fast forward tayo So, nilagay ko na yung crispy fry. So, di ba, naka-fast forward tayo, guys. Kaya parang ang bilis. So, ayan. Yung iba nga hinalo ko na nga dyan sa crispy fry. At nilagyan ko na rin yan ng itlog. Since nakabili na si Kuya nilagyan ko na yan ng egg. So, sinalang ko na yung isa. Di ba? Ang bilis lang kasi pinas forward ko, tapos inano ko pa yung isa.
Halo natin. Nagugas ako ng kamay at bagong ligo ako dyan, guys. Kaya, for the brush ang person. So, ayan, hayaan lang po natin. Dalawang nilagay ko dyan since medyo ano naman. At ang ginawa ko, para mabilis, hinalo-halo ko na lahat sa crispy fry. Ayan, haluin lang natin. Buti nga kumasya eh. Nilagyan ko rin kasi ng harina din na unti yung iba, kaya kumasya siya. Kasi hindi ko na nabidyohan pati yung paglagay ko ng itlog sa dulo. So yan, prito-pritusin muna natin. Kasi syempre, dapat mahina lang yung apoy. So habang piniprito ko, pinunasan ko yung ano. So, ayan, binaliktad-baliktad natin. Para ma-sure, ayan, maluto ba lahat. So, ayan, habang piniprito ko yung nandun, nakasalang, habang tinatoasted natin, yung iba lalagyan ko na ng crispy fry. So, ayan, for the tipid, diba? Buti na lang, hindi ko inubos lahat. Ayan. Halo-halo natin. Kasi tipid tayo, guys. Sobrang mahal ng bilihin. Ikaw na lang talaga yung mag-a-adjust. Ikaw na lang gagawa ng diskarte para malagyan lahat. So, ayan, yung ginawa ko, diba? Hindi ko inubos lagay para, kasi alam kong kukulangin eh. Kaya nagtira ako ng para may pang bod-bod tayo ng crispy fry para lahat malagyan. O, diba? Ayan tayo, guys, for the tipid ng person. Ayan. Kasi sobrang mahal ng bilhin, ikaw talaga mag-a-adjust. But yung pinakamaliit nga dyan, yan. Diba kumasya siya, guys, kahit pero isang crispy fry na ganun, tas maliit lang. Kaya, pero pinagkasya talaga ng person. So, ayan, diba? Lugasan ko din yun. Lugasan natin yan, guys. Siyempre, pupunasan natin to. So, ayan. Balik na nga ako dun sa niluluto ko. Ayan. Pinaliktad ko pa siya ulit. Parang lutong-luto, guys. So, ayan. Nagkuha ko ng pangsarang para hindi maano yung mantika. So, ayan, guys. Diba kita nyo, nag-gold-gold na siya. Nung una talaga, hindi ko ma-perfect. Pinunasan kong gilid-gilid pa kasi yung mantika niya. So, ayan. Hintayin lang natin siya mag-gold ng gold. Tapos, haunin na natin siya. Diba? At least, thanks to God, nakaprito ako na mais. Nung una kasi, maliit, di talaga. Medyo dati talaga, hindi ako marunong talaga sa mga ganito kahit prito ng ganito. Pero thanks to God, natuto tayo. At yun, salamat din sa ate ko. Siya taga din nag-guide sa akin. Lalo sa pagluluto para matuto ako. Pati kay mama, sila nag-guide sa akin. So, ayan, pwede na. Unin na natin. Ayan, pero may pangbaon na rin yung kapatid ko. So, ayan. So, ilalagay na natin yung iba pa, guys. Diba, maganda kapag mainit na yung mantika. So, sinalang ko na rin yung dalawa pa. Dalawa-dalawa lang. Diba? Kasi yun lang yung kasya talaga sa ano. So, pinunasan ko muna yung mga gilid-gilid. Yan. Para hindi umano yung mantika. So, ayan. Hayaan din natin siya. Yan. Puritos-pritos. So, pinas forward ko na siya, guys. Kaya parang ang bilis. Diba? Para mabilis. Yan. So, ayan, luto na yung dalawa. So, yan, pinalaktad ko muna nga ulit. Kasi malapit na siya, paluto na siya, guys. So, kasi pwede na rin siyang haunin ito after. Diba? So, ayan, okay na. Nilagay ko na rin yung dalawa. Sasalang ko na rin. Diba? So, ayan. Since malaki nga, yan, sinalang ko ulit yung dalawa. Para isa na lang yung tira, guys. So, antayin natin. Tinakpan ko muna. Yan, pinatuto. Yan, password yun yan, guys. Kaya parang ang bilis. Pero yun nga, alam nyo talaga kung may mga pinagdadaanan man kayo. Ayan, binaliktad. Ay, laging mag-pray kay Lord. Laging magtiwala. So, ninagdagan ko nga ulit ng mantika. Kasi parang malaki yung isa dyan. Tapos yun, lagi magtiwala kay Lord. Kasi the best plan comes from God. Galing kay Lord. Kasi pag sarili natin, nabibigo tayo. So, habang napiprito ako, andito ako, inantay ko siya maluto. Pa-eme-eme tayo. So, binalikan ko, ayan, okay na yung dalawa. Di ba malapit na? Lapit na. So, inalis ko na siya. So, sinalang ko na yung isa. Ayan. Ito na lang na isa, guys. Para makaabot sa ate ko.
Since may pa-eme-eme pa 'to, pa-design-design tayo, like nilagyan nga natin ng lettuce. Hindi ko alam kung na-videoan ko ba yung paglagay ko ng lettuce, pero parang hindi na, picture na lang. Kasi nga ayun, nagmamadali talaga So ayan, basta mapapayo ko lang, accept Jesus Christ. Pinaka-the best talaga ng choice ng buhay mo ay ang sumunod at maglingkod kay Lord. So antayin natin maluto nga 'tong isa para makumpleto na, guys. At alam niyo, number one priority natin si God, ang pagse-serve natin kay Lord kaysa sa mga bagay. Kasi alam niyo, may hangganan lang ang buhay natin sa mundong ibabaw. Pero kay Lord eternal, kaya mas piliin natin yun. Ang makasama ang Panginoon magpawalang hanggan, di ba? Ang sarap kaya na, na sumunod sa kalooban ni Lord. Yun yung pinaka-the best sa lahat, ay ang sumunod sa Panginoon. Ang accept si Jesus Christ, ang humingi ng tawad, at ang manahan sa kanyang salita. So yun, binaliktad ko na nga, guys. So since isa na lang naman siya, di ba? So lulutuin pa natin to ng maayos talaga para hanggang loob. Okay na. So ayan na, guys, luto na yung ating fried chicken, di ba? May eme-eme, may lettuce. Ito na ako. Ayan, eme-eme tayo, kainan na. 'Di ba? Ganyan tayo, guys. Thank you. Yes, God loves you all. Basta lagi lang maniwala at mag-faith kay Lord.